Ako nga pala si Antonio, Ate Marge. Tawagin niyo na lang akong Anton. Isa akong janitor sa publishing company na hindi naman gaanong sikat. Pero ang mga writer ay sikat na sikat. Sa sobrang tagal ko dito sa trabaho ay kilala ko na silang lahat. Magagaling silang mga writer. Pero ang pinakakilala at sanggang dikit ko ay si Alvin. Si Alvin kasi ay writer ng lahat. Nakakagawa siya ng mga kwentong love story, horror at suspense. Kahit nga mga nakakatawang kwento ay kayang-kaya niya din. Kumbaga ay jack of all trades si Alvin. Umaga pa lang ay sinalubong ko na si Alvin. Tinanong kung gusto nito ng kape. Tumango lang ito. Umupo sa lamesa niya. Pero hindi nagbukas ng laptop. Umupo lang ito, nakatitig sa kawalan. Pagkatapos kong timplahan ng kape, ay tinapik ko ito sa balikat. Sabay sabing, "Sir, mukhang malalim ang iniisip ah. Hindi ba kayang hukayin?" Ngumiti naman ito. Sa edad na 43 ay wala itong pamilya. Ang mga writer kasi, sa nakikita ko, parang wala silang oras sa sarili. Pagkailangan kasi nilang magsulat ng kwento, dapat ay mag-isa lang sila para walang abala. Wala din naman itong magulang. Lumaki ito sa bahay ampunan. Pagkatapos magkape ni Alvin, ay pinaypay niya ako. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Unang-una, sinabi niya sa akin ay wag daw akong magtanong sa mga sasabihin niya. Tumango naman ako. May binigay siya sa aking papel. Nang tiningnan ko ito ay username at password ng kanyang computer. Kinabahan ako. Pero wala akong karapatang magtanong, Ate Marge, kasi tumango na ako sa kanya sa simula pa lang. Sinabi niyang may pupuntahan siya, mag-leave siya sa opisina ng 1 buwan. Magpapahinga daw muna siya. Ang dadalhin niya lang ay ang kanyang laptop. Sinabi nito kung may interesado daw na hanapin siya, kung hindi makabalik, ang lahat daw ay makikita sa computer niya. Tumango ulit ako. Kinabukasan, pagpasok ko ay walang Alvin na sumalubong sa akin, Ate Marge. Nagtanong-tanong ako at sinabi sa opisina na nag-leave na ito, indefinite leave. Walang sinabi kung kailan babalik. Nag-leave ito, nag-send lang ng message. Nag-reply ang manager namin pero hindi na ito nabasa ni Alvin. Hanggang mabilis na tumakbo ang mga araw. Mag-iisang buwan na walang balita kay Alvin, Ate Marge. Paglagpas ng 1 buwan ay nagkakagulo na ang lahat. Ang kanilang master writer na si Alvin ay nawawala. Nananahimik naman ako. Nadagdagan pa ng mga ilang linggo at wala pa ring balita. Hindi ako mapalagay. Pumunta ako sa manager namin at sinabi ko ang lahat ng sinabi ni Alvin. Dali-daling kinuha ng manager sa akin ang papel na iniwan nito, username at password ng computer niya. Unang bumungad ay ang mga searching nito sa Google. Nag-search si Alvin na ano ang magandang gawin kapag ang pakiramdam mo ay parang wala kang nararating. Parang laging may kulang sa buhay mo. Marami naman doon ang mga sagot. Galing din sa ibang mga nag-comment. Ang sagot nila ay lumayo at hanapin ang sarili. May tanong din si Alvin na kung ano ang pakiramdam ng magpapakamatay. Ang sagot naman ng nasa Google ay wala kasi daw wala ka nang alam. Ang nakaagaw ng atensyon sa lahat, Ate Marge, ay ginugol ni Alvin ang buo niyang pangalan, Alvin Santa Cruz, at nilagay niya rin na writer. May lumabas na Alvin Santa Cruz, writer din, pero ito ay ipinanganak noong 1945. Nakalagay dito ang biography nito at halos maihambing ito sa buong kwento ng buhay ni Alvin namin, Ate Marge. May autobiography si Alvin na ipinanganak noong 1945 at lumaki din sa bahay ampunan. Nag-iwan din ito ng username at password ng kanyang computer sa kanyang pinaka-close na kaibigan. Sa biography ay nakalagay na laging nag-a-update si Alvin kung ano ang ginagawa nito sa araw-araw. Una ay tumira ito sa bundok, nagbuhay farmer. Tanim niya lang lahat ang kinakain niya. Ang tubig ay galing sa bukid. Minsan ay sa ugat ng kahoy.
Pero hindi pa din siya masaya. Pumunta siya sa ibang bayan at naging mangingisda. Ilang linggo siyang nangisda, ngunit hindi pa rin siya masaya. Sumali siya sa mga religious group, pero wala siyang nakuhang kasagutan. Ang ginawa ng Alvin na ipinanganak noong 1945 ay nagrent ng bahay sa liblib na baryo ng Santa Ana. Nasa autobiography din nakalagay na ayaw na niya sa buhay. Hindi siya lumabas ng bahay, walang pagkain at walang tubig. Naisulat din niya ang panginginig ng buong katawan at panghihina. Siguro Ate Marge ay sa gutom at dehydration. Lahat kami ay umiyak habang nagbabasa ng autobiography ng Alvin na nakita ng aming Alvin sa Google. At nagulat kaming lahat sa huling sinulat ni Alvin na nasa Google. Baka ito na ang huling araw ko ngayon. Sa lahat ng nagmamahal sa akin, salamat. Napakasarap ng pakiramdam na nakaupo ka sa malaking punong kahoy sa likod ng bukid. Kahoy na punong-puno ng bituin. Doon nagtapos ang biography ni Alvin Santa Cruz na ipinanganak noong 1945. Tiningnan ako ng supervisor namin. Sinabihan ako kung alam ko ang Santa Ana na lugar. Tumango naman ako, Ate Marge. Sabi niya, mag-report daw ako kinabukasan sa opisina niya. Malinaw na malinaw kasi na sinundan ni Alvin namin ang nangyari kay Alvin na nakita niya sa Google. Kinagabihan, habang nasa bahay ako at nag-iisip ng malalim, ay biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas ko ay si Alvin ito. Niyakap ko itong bigla. Sinabi ko kung ano ang nangyari at hinahanap na siya ng lahat. Nadapa ako, Ate Marge. Tumagos ang mga yakap ko sa kanya. Nakatayo pa rin siya sa harap ko. Nilingon ko siya. Umiyak ako. Ibig sabihin, kaluluwa na lang si Alvin. Umiyak ako ng umiyak. Pagtingin ko ay wala na ito. Kinabukasan, nasa opisina ako ng manager namin. Binigyan niya ako ng allowance para sundan si Alvin kung ano ang mga nakalagay sa Google biography nito. Una kong pinuntahan kung saan siya namundok. Doon ay may nakapagpatunay nga doon nga galing si Alvin namin. Sunod kong pinuntahan ang dalampasigan kung saan siya nangisda. Nagpatunay din sila na doon galing si Alvin. Nilaktawan ko na ang religious group, Ate Marge, kasi tama naman lahat ang nakalagay sa Google. Hinanap ko na lang ang malaking kahoy na dapuin ng mga bituin na malapit sa ilog sa likod ng bukid. Nagpasama ako sa mga tao na malapit doon nakatira. Malayo pa ay nakita ko na ang kahoy. Pagtingin ko dito ay ang bilis ng tibok ng puso ko. Alam na alam ko na ang madadatnan ko. Isang kalansay ni Alvin sa ilalim ng punong kahoy na napapalibutan ng mga bituin. Pagdating namin doon ay hindi na ako nagulat. At iyon nga ang aking nadatnan. Umiyak ako kasi nakita ko si Alvin na nakatayo sa sarili niyang kalansay. Tumingin ito sa akin, nakangiti. Napaluha naman ako. Pagbalik ko sa opisina ay hindi na nagulat ang lahat kasi may mga nakakita kay Alvin na umupo sa lamesa nito at nagbukas ng laptop. Hindi ko alam, Ate Marge, kung Google ang sisihin o depresyon o baka hanggang doon na lang talaga ang buhay niya. Hanggang dito na lang, Ate Marge. Sadyang pinalitan ko ang mga pangalan at lugar para na rin sa katahimikan ni Alvin Santa Cruz.